Good morning everyone. Welcome back dito sa page natin. My name is Professor Excel and today ipagpapatuloy natin yung sinimulan nating table. Sa last lesson natin, pinag-usapan natin yung tungkol sa pag-input natin ng values, which is ito. And today, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa paglagay natin ng dates. Sa example natin, naglagay tayo ng tatlong dates, Jan, Feb, tsaka March, which are the dates, the calendar months. First 3 months sa calendar natin, January, February, and March. Now, dun sa previous lesson natin, napag-alaman natin na kapag nasa left side yung mga data, ito ay text or alphanumeric or alpha na mga data, while kapag nasa right side, ito ay numerical data. Ngayon, tignan natin yung January, February, tsaka March. Ito ay makikita natin sa left side. Ibig sabihin, ito ay alpha. Makikita natin sa taas, nakalagay general, yung number format niya. Actually, lahat ng ito ay naka-general. Kahit yung mga blanco natin, naka-general. Kumbaga, kapag wala ka pang ginagawa, yung default niya ay general. Now, subukan nating lagyan ng year yung month natin. So, Jan 2024. Kapag in-enter natin yan, take note na lumipat siya sa right side. So, titignan mo yung Feb tsaka Mar na natili sa left, pat yung January natin, nung nilagyan natin ng year, lumipat siya sa right side. And kung titignan mo sa formula bar, ayan, nakalagay 1/1/2024 or January 1, 2024. Ibig sabihin, kinonvert na ni Excel yung file natin from text or alpha to numeric file. Kung titignan natin sa taas, ayan, nagbago na from general, tignan mo to, balik yung February, general, yung March, general, but yung nilagyan natin ng year, nagbago na to custom. Pinalitan niya ang number format natin. And since nasa right side na siya, ibig sabihin, ito ngayon ay numeric value na. Or may value na siya. So, kung titignan natin, for example, ito, yung Feb, gawin natin Feb 2024. Feb 2024 and Jan 2024. Kung makikita natin na nakalagay, February 1, 2024. Now, subukan natin i-minus yung Feb and yung Jan. And gawin natin yan, 31. Ibig sabihin from January 1 to February 1, ito ay 31 days. Since nakapag-compute tayo ng 31 days, ibig sabihin yung value nito at saka ito ay may values na ito or numeric values na ito. Ayan, yung March naman gawin natin March 2024. Gaya ng nabanggit ko kanina, yung tatlo from general naging custom na. Kasi nabago na yung format niya. Pwede nating baguhin pa yung format to ayon sa ating kagustuhan. So for example, gusto natin ng short date. Ayan, lumalabas yung month, day, tsaka year. Or pwede din namang long format. Lumalabas yung day, tsaka yung petsa. Mapapansin nyo sa taas, from custom, naging date na siya. Kasi pumili tayo dito. Ginawa natin siyang long date. Now, subukan natin gawing number. Ayan, mapapansin nyo, may numeric values yung date natin. Nagpapatunay na ito ay isang numeric data. Now, subukan natin ipalabas yung month at full year lang. So, more number format. Sa category, ito yung mga categories na nakikita natin sa format plus may custom. Piliin natin yung custom and titignan natin yung type dito. Now, ang gusto natin ay lumabas yung month saka yung year. So, ilalagay natin M
M for Jan, space, Y for 2024 or year. Press OK at lalabas na yung gusto natin. Ayan, Jan 2024, Feb 2024, tsaka March 2024. Tignan pa natin yung ibang options natin for dates. Number format, custom. Pwede din natin ilagay yung day, month, and year. Pansinin mabuti. Sa example natin, lumabas ang 01 kapag dalawang D ang nilagay natin. Kapag isang D lang, yan. Ibig sabihin, kapag single digit yung day, ay single digit na ilalagay niya. Kapag dalawang D, kapag single digit yung day, lalagyan niya ng 0. Sa months naman, kapag dalawang M, ang ilalabas niya ay yung numeric value ng month. Kapag tatlong M, ilalabas niya ay yung 3 first letters ng month. Kapag apat naman, ay ilalabas niya ang buong or full name ng month. Dito naman sa year, kapag apat ang nilagay nating Y, ang lalabas ay ang full year. Kapag tatlo, full year pa din. Kapag dalawa, yung last 2 digit lang ng year. Now, ano pong pwede natin gawin? Pwede din buong months. Tapos, lagyan natin ng space, yung day, saka lagyan natin ng comma. Tignan natin sa sample, January 1, 24. Gawin natin itong apat. Ayan. January 1, 2024. Pwede din naman, gawin natin dalawang M, tapos dalawang D, tapos apat na Y. Ayan. Tignan natin yung sample. 01/01/2024. Ayan. Ganyan yung mga pwede natin gawin sa ating date format. Subukan nyo sa inyo, mag-explore kayo at tignan nyo kung ano pa mga pwede ninyo gawin. Punta lang kayo dito sa number format at pindutin nyo yung more number formats. And tignan nyo kung ano pa pwede nyo gawin. So, ayan na muna ang lesson natin for today about sa input ng dates na data. Hanggang sa susunod na lessons. Good morning.